ka-DDS, mga ka-chika babes, mga kababayan kong minamahal. Yan. Lagi ko talaga sinasabi kasi mahal na mahal ko po kayo. Kaya hindi po ako tumitigil ng pagbablog. Though maliit na vlogger lang po ako. Pag-uusapan po natin ngayon ay kay Miss Sharon Cuneta. Kasi po ewan ko ba, ba't hindi tumitigil sa kanyang kaka-video, kaka-message sa atin na sinabi niya mga DDS troll daw tayo. Yan pong ating pag-uusapan. Saka marami pa pong iba. Medyo pinutol-putol ko lang yung kanyang video para sagot-sagutin natin bawat isa yung kanyang mga mahalagang sinabi ron na message sa ating lahat. Pero kung hindi pa po kayo nag-subscribe, pindot na subscribe button. At marami pa po tayong maaaring pag-usapan, mga hot issues na nangyari sa ating bayan. So much coming out on social media. I just thought, well, you know, damned if you do, damned if you don't. So might as well. Sabi mo, Sharon, damn if you do, damn if you don't. Ganito yan. Siguro ang ibig mo sabihin, pagka hindi ka nagsasalita, ka pa rin marinig sa amin, tinitira ka namin, pamilya mo. Kung magsalita ka naman, titirahin ka pa rin namin. Kaya pinili mo na lang magsalita, di ba, Sharon? Okay. Kung di mo napapansin, ang iyong asawa, simula pa lang ng panunungkulan ng ating Pangulo, talagang grabe na kung paano niya siraan or i-criticize ang aming Pangulo, ang ating Pangulo. Kaya tinitiran din namin siya. Ngayon ang anak mo lagi nakikisawsaw at hindi rin maganda at wala rin sa tonong kanyang sinasabi. Kaya tinitira din namin siya. Ngayon heto na. Merong isang netizen sa UK, tinirang yung asawa at dinamay yung anak mo. Palagay ko kasi he both don't like yung asawa mo at yung anak mo. Kaya sinampol niya pareho sa kanyang pagkukomento at hindi mo nagustuhan. At nagwala ka, Sharon. Alam mo yan. Diba? Nagwala ka. Ngayon nagsalita ka. Nang nagsalita ka, ikaw naman ang tinira ng mga DDS. Tinawag mo pa kami mga troll okay? Sige, mamaya na natin pag-uusapan yan. Sige, kung yan ang tingin mo sa amin Kaya ka namin tinira, unang-una, wala sa lugar. Ang sinasabi mo, galit ka. Okay. Sige, meron akong good example sa'yo, di ba? Nang nagsalita ba ang mga opposition against sa Pangulo at sa kanyang pamilya, si Kitty Duterte ilang beses nang may threat na gagahasain. Si Kitty Duterte saka si Hanilet Abancena, dinamay sa drug lord daw na nakakatanggap may mga transaction sa isang bangko sa Hong Kong dahil sila ay part of drug lord. Saka yung pangre-rape, di ba? Isang threat. Meron ka bang narinig kay Hanilet na nagwala? Meron ka bang narinig ni Isamang galit kay Hanilet, pinagtanggol ang anak kasi na-upset siya? Di ba wala? Samantalang ko tutuusin, ang tatay ni Kitty ay presidente. He got all the guts to say na pagsabihan kung sino man ang nag-threat. Saka yung Bikoy natatandaan mo, di ba? Doon sinali yung family Duterte, sinama si Hanilet at si Kitty. Hindi mo ba naiisip yun? Meron ba tayong narinig kay Hanilet na na-upset siya kasi tinira yung anak niya? Yung kasama na nga, may rape threat. Tapos dinamay pa sa pagiging drug lord. Biro mo, that time, she was only 12 years old. She's even a minor. Samantalang tong anak mo, 19 na yata Adult na para makapag-desisyon, makapag-isip sa sarili niya. Tapos tinuturing mo pa ring baby na ikaw magdidemanda. Nasa na nga pala yung demanda mo, Shawi? Naghihintay kami. Naghihintay kami. Hindi ka makakilos kasi wala naman talagang grave threat. At kung pwede mong kasuhan dahil sa kanyang rudeness, meron siyang kaso. 1,000 pesos ang fine. And community works. Yung 1,000, pwede ko nalang bigyan si Sunny Alcos nun kung gusto mo. Para maging masaya ka, sige, pauwiin mo. Ang fine niya, 1,000 pesos not even pounds or dollars. Tapos community works lang. Yun ang kanyang kaso. It's not even criminal.
Okay, Sharon? Tumigil ka na, ha? Hindi ka pa rin, alam mo, you are breaking down, Sharon. Hindi ko lang malaman kung maawa ako sa'yo. Naawa kami na naiinis sa'yo kasi hindi ka pa rin tumitigil. Kailangan pamarisan mo si Hanilet. Saka marami tayong mga artista tulad ni Lucy Torres nang binukay yung bibig. Magaganda ang sinabi. Di ba nang pinaliwanag ni Lucy Torres yung tungkol sa anti-terrorism bill, dinitalye niya. Ang daming nag-agree. Ang daming natuwa. O, di ba? Kinontra ba namin? Kasi we don't want anything, anybody to be hindered to the truth. Kung naging free na tayo, doon na lang makakausad ang totoong pagbabago sa Pilipinas. Yan ang gusto naming mangyari, Sharon Cuneta. Message ko siya. Hindi ko in-attack ever si Sir Ben Tulfo kasi hindi naman bastos yung pagkakasabi niya nung sinabi niya kay Frankie. Ang naging offend ng konti lang siguro, lalo kay Frankie, was that it sounded patronizing. Parang minamaliit yung opinion niya. Kung tutuusin, hindi naman din mali si Sir Ben. Pero ang pinaglalaban nga ni Frankie is hindi dapat biniblame ang babae na nagagahasa o naaabuso dahil sa kasuotan. O sige, napanood niyo yung video ni Shawi, di ba? Okay. Ano ba yung masasabi ko ron? According to Shawi, meron daw isang, sabihin na natin, mga kalaban niya, mga DDS troll. Sinasabi niya na pinapakalat yung miss gusto nilang dalawa ng mga Tulfo brothers at siya. Kasi sabi nga niya, magkakaibigan nga raw sila. She likes them. Wala raw siyang problema sa Tulfo brothers. Blah, blah, blah. Pinalaki lang daw ng mga DDS supporters. Daw hindi niya muna sinabing hayagan kung sino yun. Pero parang generalize niya. Daw tayong mga DDS, inadapt natin. Tapos nakarinig siya ng napakaraming sa atin. Di po ba? Kasi ganito po yun. Ang anak mo, hindi namin dinadamay. Kaya lang siya nadadamay kasi hindi rin siya tumitigil ng kanyang mga mensahe na hindi po maganda sa pandinig o sa opinion naming mga DDS supporter. Okay? Maliwanag po yun. At marami na siyang beses na naglabas ng mga komento na hindi po talaga kapabor-pabor sa amin. Kasi po ganito po yun, Miss Sharon Cuneta. Ito sa isang circle na ganyan. Alam naman natin ang approval rating ni President Duterte napakataas. 94.6 yata yun. Recently lang ha. Ang ibig sabihin, sa circle na to, sana na-drawing ko, gaganon lang, di ba? Circle, di ba? Gaganon lang yung 6% na ayaw sa kanya. Ngayon, ang mga DDS, ang mga taong bayan, majority of us, sawang-sawa na sa mga oligarko. At ngayon, nakikita namin sa katauhan ni President Duterte na gusto niya talagang baguhin ang ating bayan. Naintindihan mo ba yon? Kaya whatever na nakakasama o nakakahinder, nagiging sagabal sa mga pagbabago, whatever comment na hindi namin gusto, na makakahadlang nga sa pagbabago, ay talagang titirahin namin. Hindi dahil dinadamay ka namin or yung anak mo, kasi they are just being part of the hindrances of changes that our president want to happen in the Philippines. Hindi mo ba nakukuha yun? Ngayon, pagka kami nakarinig ng hindi maganda, panggagago, paninira, criticism sa ating Pangulo, talagang hindi po namin sasang-ayunan yan. Babanggain po talaga namin yan. Kahit maliit na komento lang yan. At maraming beses na yung anak mo nakikialam. Though we know that is her opinion. Parang she's out of touch sa reality. Biro mo, pinalaki niya. Siya nga ang nagpalaki, yung sinabi ng pulis. Ito, uulitin ko uli. Sinabi ko na sa ibang vlog. Na yung nag-advise lang ang isang pulis how to dress the women, how to get dressed para manamit. Kasi concerned siya sa mga kababaihan para hindi tayo bastusin. Kaya kailangan manamit tayo ng naaayon sa lugar. Yun ang ibig niya sabihin. Ikaw, Sharon, out of reality kasi. Hindi ko na maintindihan, Sharon. Alam mo, tagal mo na sa industriya. Dapat masanay ka na.
Do alam mo, yung social media, recent, hindi naman recent to siguro, mga 5 years na rin, parang naging in demand, naging full-blown sa ating lahat. Kasi nagsimula yan, ang tumakbo si President Duterte, hindi kami naniniwala sa mainstream media, kaya naghanap kami ng mga way para makahanap ng talagang totoong nangyayari sa bayan natin. At sa totoo lang, tong social media, napakalaking bagay, kaya namin nalaman ang katotohanan. Kaya ngayon, dahil naghanap ng social media, whatever you say, negative to our president at nakakaapekto sa pagbabago, talagang titirahin namin kayo, Sharon. Hindi mo ba nakikita? You know, ang alam ko matalino ka dahil ang galing mong mag-English. Kaya nga lang, you don't seems to see it. O baka lang kasi lumaki ka na merong gintong kutsara sa bibig mo, kaya hindi mo talaga nakikita yung talagang pagbabago na gusto naming mga mahihirap. Ayun pong ibig sabihin. Kaya po talagang tinitira namin yung asawa nyo. Alam namin kasing asawa mo na si Kiko, sa simula pa lang ng panunungkulan ng ating Pangulo, number 1 ano na siya, yung tumitira, critical sa ating Pangulo. Nakuha mo ba yun? Ngayon, palibas yung anak mo nakikisawsaw at hindi rin maganda yung narinig namin, talagang titirahin namin. Alam mo, Sharon, you are out of touch sa aming mga mahihirap, kung anong gusto namin, kung ano ang gusto namin. Dapat ikaw magmulat sa sariling mata sa iyong pamilya. Hindi namin pinaglalaban, although sabihin na natin, merong isang nanira sa iyo na DDS. Pinipilit na sirain ang iyong pagkakaibigan ng Tulfo Brothers and you. Huwag mo namang i-generalize. Ayun, sinakyan lang namin kasi talagang masama na yung dating ng anak mo at ng asawa mo sa amin. Kaya we are sensitive about that matter. Okay, sige. Sa beach. We always remind our children to dress modestly. Now, when they're adults and they go to the beach, we don't expect them to wear turtlenecks and jeans. They know what they're doing. Hindi sila nagsusuot ng malalaswa. Maaaring sexy, pero hindi malaswa. At kahit sinang babae, kahit anong suot, meron nga nagagahasa kahit kapatid pa natin Muslim na balot. Meron ng matanda, merong bata, as in bata. So, di mo masasabing dahil sa kasuotan yun. Hello Sharon, eto. Once again, I'd like to tell you na alam mo na kung, alam namin kung anong ibig mo sabihin. Halimbawa, nasa beach kami, syempre susut namin yung pang beach na damit. Bathing suit, 2-piece. Pagka nasa palengke naman kami, pwede namang duster lang, pantalon, t-shirt, di po ba? Pagka nasa supermarket ka o nasa mall, yung mga medyo maayos naman na semi-formal, yung mga ganun. Kahit jeans saka t-shirt, pwede na rin. Alam namin yan. Kaya nga lang, ikaw hindi mo talaga nageget. Wala talaga kayo sa reality ng anak mo. Hindi mo naget yung sinabi ng pulis. Tapos yung sinabi ng anak mo na hindi mo kami dapat pangaralan sa aming pananamit. Just teach the people not to rape. Ayun ang hindi namin nagustuhan. Hindi ko na malaman kung parang matatawa na lang, Sharon, ano ka ba? Ang bobo-bobo mo. Wala ka nang reading comprehension eh. Yung sinabi ni Sunny Alcos na if I'm 12 years old, re-rapin ko yung anak mo, magsusumbong ka sa tatay mo, hindi siya makukulong. Hindi mo nakuha. May tawag doon, hypothetical situation. Ano ba naman, Sharon, ang hina ng kukote nyo. Tapos sinasabi mo yung anak mo matalino, desente. Ay naku, parang nagiging katawa-tawa ka na. Alam mo, nag-breakdown ka na, pero hindi ka pa rin tumitigil mga pananalita mo. Lalo ka naming ibabash. Okay lang sana kung yung mga sinasabi mo mga sensible things na makakatulong sa amin, makakatulong sa gobyerno, di ba yung mga ganun. Kaya nga lang, you are really, out of reality in this world. Kayong mag-aama, ewan ko na lang, kita mo, diba, binabas namin. Tulad ng 2 Miss Universe natin, di ba, nagsalita about anti-terrorism. Kinontra ka agad nila, kaysa ganitong mangyayari dyan. Baka gawing abuse. Hindi pa nga nangyayari, negative na. Tapos eto na si Lucy Torres, nagsalita na nga, pinaliwanag.
yung mga dapat idulot ng anti-terrorism bill, yung mga makakabuti sa atin. Hindi nyo alam ang nangyayari sa lalo na sa sulo, yung mga lugar na merong mga karahasan. Ayun ang pinupunto ni Lucy Torres. Kaya kami lahat natuwa sa kanya. Hindi lang. Hinangaan talaga namin siya. Kasi yung pag-iisip niya nandoon diretso. Nasa yung gustong ipunto namin at ng Pangulo, nandoon. Kuhang-kuha niya. Kayo simpleng bagay, Sharon, di makuha. Ano ba yan? Yun lang, that was all. And si Frankie was just supporting yung mga biktima ng pang-aabuso at rape. Tapos, eto na yung mga DDS trolls na galit sa daddy niya. Ay, nako yan. Sharon, lumabas na talaga. Mismo sa bibig mo, DDS trolls. Okay. Kung sa palagay mo, kaming mga trolls, sige, okay lang. Pero maghanda ka na rin sa 94% na DDS supporter na makaharinig ng sinabi mo. Kawawa ka. Ibabas ka uli niya mga yan. Kung sa palagay mo, kami ang trolls, ito papaliwanag ko. Ang mga trolls, ito yung mga, sabihin na natin, mga nilalang na mga nget pa, pangit, hindi lang sa pagmumuka, kundi sa kalooban, sa mga ginagawang mga krimen. Ganito. ABS-CBN. Unang-una, di ba, pinagtatanggol mo. Sa hearing, habang lumalalim ang hearing, nakikita namin yung crime, yung mga pagbabaluktot sa batas ng ABS-CBN. Pero you're still blinded to it. Ilang kayo mga artista kasi nakikinabang kayo. You don't care about what they're doing. Yan ba, sa tingin mo, okay ba yan? Maganda ba yan? Eh, mga gawa ng oligarch, they're trying to twist the law. Ang ginagawa nga ng ABS, wala nang pakundangan eh. Oh, is that what you call the disente? O sige, punta tayo sa disente. Total naman, sinabihan mo na, hayagan, sinuportahan mo si Lenny. Dapat kayong tawagin na mga trolls, mga oligarch, disente trolls. Alam mo, Sharon, pumapangit ang salitang disente dahil sa inyo. Nagiging negatibong epekto na. Okay, disente. ABS-CBN, disente ba yan? Wala nilang awang pinapatay ang kabuhayan, ang buhay ng mga maliliit na manggagawa dyan. They have discussed this in the hearing many times. Sana narinig mo kung paano nila kinakawawa. Hindi sila sumusunod sa batas. Kung paano nila tinitwist yung mga balita noon. Kasi wala pang social media. Ngayon nalaman na namin. Alam na namin yung katotohanan. Marurunong na yung mga Pilipino. Kaya kita mo, Sharon, kahit gano'n ka kasikat, they don't agree with you. Kahit yung mga fans mo, hindi mo ba nakikita yan? Pero we just agree to the people whoever he is. Pagka magandang sinasabi niya, kung very sensible sa amin. Kayo wala na talaga kayo sa tono, Sharon. Ano pang disente? Disente ba yan? Si Laila de Lima? Huwag na natin pag-usapan yung kanyang personal life, yung kanyang love life. Pag-usapan na lang natin kung ano yung ginawa niya sa Bilibid. Ginawa niyang drug din ang Bilibid. Siya pa man din ang sekretary ng DOJ. Yan bang masasabi mong disente? Hindi ko na nga sasabihin kung anong ginawa niyang pinatulan niya yung taong may asawa. Love life niya na yun, sige, wag na lang yun. Ano pa ba? O sige, disente si Kiko. Kami, inaakusahan mo, binabayaran kami mga trolls. Bakit si Kiko ba, di ba? May mga binabayaran din siyang tao na ano na nga yan, na-expose na eh. Disente ba yan? Magbabayad siya ng isang tao para siraan lang ang ating Pangulo? Is that what you call decent? Si Leni Robredo, anong ginawa niya? Siya part siya ng gobyerno. Pangalawa sa pinakamataas na may posisyon sa gobyerno. Ano ginagawa niya? Sirain ang ating gobyerno. Pintasan si Duterte, imbes na tumulong. She should be a part of the solution. Tapos ngayon, hinayag mo na siya ang susuportahan mo, na gusto mong bumalik sa disente. Ano bang disente ang ibig mong sabihin? Tinitwist nyo lahat. If you think you are decent, ay, naku, Sharon. Alam mo, lalo kang ibabash
ng 94% ng mga Pilipino na naniniwala sa ating Pangulo. Sino pa ba yung dissenting sinasabi mo? Mga opposition, heto yung anak mo, kaya nabibwisit din kami sa anak mo, sa asawa mo, pati sa'yo. Biro mo yung mga pinagrally nyo ron, panahon ng pandemic na hindi raw naka-receive ng tulong, ng financial aid sa gobyerno. Yung nagrally ron. Yung pala, mga bayarang kadamay lang. At napatunayan niya na, the record, hindi pala sila yung mga legitimate na tao na hindi raw sila nakatanggap ng tulong sa gobyerno, financial aid, during the pandemic, nagrally-rally ron. Kinulong. Panahon ng pandemic ba naman, bawal yung magrally, yung dikit-dikit, social distancing, di kinulong, no? Ngayon, inanuhan nyo, yung binail nyo. Ayun ba masasabi nating tama? Na inaayunan nyo yung mga tao, o baka kasama yung asawa mong nagbayad dun sa mga kadamay na yon, sa mga kadamay na nagrally ron. Pinakita nyo kung sino kayo. Ngayon, heto na, lumabas na sa dila mo, susuportahan mo si Leni Robredo, baka sakaling bumalik ang decency sa mga tao. Ang tingin mo pala sa amin, hindi decente, pagkit nakakarinig ka ng pangbabash, pagmumura, pamimintas sa pamilya mo. Yun na ba ang iyong definition ng decency? Pagkit nababash ka, pagkit nakakatikim ka sa amin ng mga maanghang na salita, hindi na kami decente. Yun ba ang iyong ano? Ikaw nga, di ba, nang nagmura ka, sinabi mo, fucking rapist. Si Sunny Alcos, na isa lang maliit na mamamayang Pilipino, tas tinakot-takot mo, kung sino-sinong pinag-mention mo, name-dropping ka. Yan ba ang decente? Sige, sabihin mo, bugso ng galit mo yun. Pwes, ang bugso ng galit, hindi mo pwedeng idepensa yan sa batas. Dapat nga ikaw makasuhan. Kasi cyber libel yun eh. Libelous, sinabi mo. He is a rapist. Bakit? Napatunayan mo na ba? Sige, babalikan ko uli. Sige, kasuhan mo. Kapal ng mukha. Hindi makasuhan, di ba? Kasi wala kang ikakaso. Unang-una, hindi tatanggapin sa korting kaso mo. Kasi unang-una, nasa tamang edad na si Frankie, 90 na siya. Kaya hindi tatanggapin sa'yo, dapat si Frankie. Kung hindi niya nagustuhan yung sinabi ng mama na yun. Unang-una, wala nang threat eh. Kakahiya kayo. Alam mo, sa ngayon pa lang, Sharon, dapat nga humihingi ka ng tawad eh, ng dispensa sa mga taong nasaktan mo eh. 96% na mga Pilipinong sinaktan mo. 96% na pinakita mo kung sino ka, gaano ka kataas, kasi nagalit ka. Well, ikaw kumpara ko, babalikan ko si Hanelet, hindi naman umaasta ng ganyan. At sino ka ba? Asawa ka lang ng senador, samantalang si Hanelet, asawa ng presidente. At kagalang-galang kasi wala kang makikita, wala kang maipukul. Hindi katulad mo ng bunganga mo, hindi mo na maitiklo. Parang, alam mo Sharon, pinanood ko yung buong video mo, walang putol, 45 minutes. Para hindi ako maging bias, pinakinggan ko every inch na sinasabi mo. Though ang boss mo sweet, you started with the greetings sa mga Sharonian, okay lang. Bandang huli, malapit sa sali, ito na nga, susuportahan mo si Leni, baka bumalik ang pagkadesente ng mga mamamayang Pilipino tulad namin. Alam mo, pagka si Leni naupo sa pwesto, at very unlikely na mangyayari yon Sharon, very unlikely. Halimbawa mang maupo, baka hindi na ako umuwi sa Pilipinas, kunin ko na lang yung mga anak ko rito, pipilitin ko talagang kunin. Kasi kawawa ang Pilipinas, kung ganyan ang leader natin, yung magiging leader natin na ganyan, na walang malasakit sa kapwa, ang iniisip lang yung pangsarili. Parang ikaw, puro pangsarili nyo lang. Palibasa, hindi ka kasi lumalabas sa bahay mo eh. Hindi mo pinapakinggan ang boses ng taong bayan. Kaya maraming mga Sharonia nagsalita sa akin, nag-comment sa akin, ayaw na sa'yo, ganyan ka raw pala. Lumabas yung tunay mong kulay. Kasi noon walang social media, hindi mo napapakinggan ang boses namin. Kaya ngayon kala mo, pagkit nakakarinig ka na ng mga paninira, o hindi paninira yung pangbaba sa amin, kala mo hindi na decente. It's happening even before, hindi mo lang naririnig. Just because we're bashing you, hindi kami decente. Nasa na yung moral compass namin mga Pilipino. Tanungin mo yung sarili mo, Sharon, mag-isip ka. O kaya tumigil ka na ng pagsasalita mo rito sa social media kung hindi mo kayang panindigan.
Kaya nga naghihinalang ibang mga kababayan natin na baka gusto mo lang uling sumikat, papansin ka lang. Sabi mo nga, di ba, galing ka na ron, you don't have to. Okay, pero ano ba itong ginagawa mo? O sige mga ka-DDS, hanggang dito na lang siguro. Medyo mahaba-haba na. Till my next vlog, kung hindi pa po kayo nag-subscribe, pindot na subscribe button at marami pa po tayong pag-uusapan. Baka meron pa tong part 2 eh. Okay, isang magandang araw at marami pong salamat.